Ginoong Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao, sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himua sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras sang manugsabog, sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan, sa panghuna-huna sang imo mga tumulo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sadtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi, magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Mayong gabi, mga pinalangga ko nga mga kauturan kay Kristo. Welcome sa atong programa, Oras sang Manugsabog, nga ginadulong sa aton sang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod ang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ini ang buhi nga pulong episode. Ginakalipay ko gid sa pag-abi-abi ang presensya sang isa ka maestro na makaupod naton subong nga gabi. Kay tungod, ginagamit niya gid ang iyang abilidad sa pagsulat para mapalapnag, mapaabot ang iyang istorya sa iyang mga estudyante, ilabi na gid sa mga kabataan subong nga panahon. Isa man siya ka career guidance advocate at youth formator sa Iloilo City National High School. Kagluyag ko gid i-share sa inyo ang iyang duwa ka libro nga ginsulat nga may title na Ang Buhay ay Parang Liham. With no further ado, luyag ko ipakilala sa inyo ang aton dinapit nga bisita subong nga gabi sa sini nga special episode sang Oras sang Manugsabog, amo si Sir Glenn Bistor. Sir, good evening. Okay, Dave, o Seminarian Dave, mayong gabi gid ka sa aton nga mga nagatutok nga mga tumalanaw sa sining programa. Isa ka manayanayang kagabihon para sa tanan. Kag thank you gid Dave sa imo nga pag-introduce sa akon. Kag hindi lang ako isa ka maestro, nabatian naman kay Brother Dave nga nagahimo kita sang aton masalangan para mapaambit man ang maayo nga pulong sang aton Ginoo sa kabuhi sang aton mga estudyante. Kag Brother Dave, basi malipat ako, gusto ko lang i-share no nga may create kami nga Facebook page kaupod sang akon nga mga technical team. Ini siya may tigulo nga Hi Buhay. Kung sa diin do amo man yang amon nga plastar no sang ginahimo subong ni Brother Dave sa akon, naga-interview man ako sang akon nga mga kakilala nga may mga istorya no nga ipaambit man sa aton nga mga tumalanaw kag nagapalamati. So I'm so happy and I'm so blessed nga paghambal ni Brother Dave sa akon nga ang lugar kung sa diin kami magahiwat sa sini nga interview diri sa Our Lady of Montserrat sa Grand Plains. Kay ini nga lugar is very special to me kay amo gid ang akon original gid nga parokya sang una sang ang akon na amon Buntatal, ang barangay Buntatala nga nang parokya na under pa kami diri sa una sa Parish of Grand Plains sa Our Lady of Montserrat. Kag Brother Dave, diri ko gid na na experience nga nangin apostoles ako kag nangin katekis ako bago ako nakasulod no bilang full-time nga teacher sa Department of Education. And God is so good kay tanan ko nga serve sa iya ginabalik ka subong sa akon Brother Dave no.
in a mysterious way. So, thank you so much for this opportunity. Kabay pa nga maga-inspire ako, kag magahatag ako sa nga, mga kaalam, no? Sa ato mga tumalanaw sa pagbahin man sang ako nga kabuhi. Thank you so much, good sir. Sa mga may Facebook dira, mag-visit na sa Facebook page ni sir sa Hi Buhay. Kay damo gid kita dara na inspiration nga makuha labi na gid sa mga maayong nga kabuhi, no? Makahatag gid sa aton sang ikayuhan. Kamusta sir? Nakabakasyon na bala ikaw? Kay lapit na lang ma-abri klase na naman. Di na ikaw dampi. Nagbakasyon. Yes, Brother Dave, speaking of vacation, yara lang ko sa sulod sa amon Panimalay, no? Nagahimo sang mga content, good content nga gina-share naton sa aton nga mga tumalanaw kag mga nagatutok sa akon Facebook page nga Hi Buhay. Kaupod sang akon nga mga estudyante ga online na kami, Brother Dave, para mag-share pagid kami, no, nga hindi bala ang akon nga time magamit ko ini sa very significant way nga maka-share ako sang akon nga kabuhi kag mga kabuhi man sang akon man nga mga gina-interview dira sa sila nga Facebook page bag-o mag-abot ang ining pagsugod sang eskwela. But sing ano, go na gid kuya Brother Dave, no? Puno gid ako sang sang kalipay kay naga-serve na kita samtang nagapahuway. Okay. Thank you so much, good sir. Si Sir Glenn, may ara siya nga 2 ka libro nga ginsulat nga may title nga Ang Buhay ay Parang Liham. Amo ini ang 2 ka libro nga iyang ginsulat. Sir, can you share to us kung ano bala ang unod kag nga amo ini nga title ang imo ginpili sa imo nga ginsulat nga libro? Okay, to give you a short background sang ini nga book, Ang Buhay ay Parang Liham, Brother Dave, pag sa aton nga mga tumalanaw subong, since isa ko ka maestro, isa ko ka teacher, isa sa mga dumakugit sang una, no, bago ko na conceptualize ang ining aklat, nagatudlo ako one time sa ako ng mga estudyante sang ang topic, Dave, is all about how to write a letter, pagsulat ng liham. Okay, so there are 2 kinds. Isa dira is the friendly letter at the other one is the business letter. So nakita ko diri nga na-connect ko siya sa aton nga kabuhi nga ang aton gali life, Brother Dave, is just like just like a letter. Though sulat kita sang aton nga liham, baga sulat sa mga magnugbasa, no, sang aton nga kabuhi. And there is this a moment, Brother Dave, nga na tigayon ko gid siya nga nasulat kay sang nadumduman ko during that time. That was November 1, All Souls Day gid. Atog dito ako sa patio, nagbisita sa akon nga mga himata, especially sa akon lola, Lola Alvin, nga ato na kay Lord. Dito ko nakita nga ang mga inscribe sa mga lapida bala, Brother Dave. Siyempre makita ta dira nga born, and then we have this short line, died, di ba la? Sano siya natawo, and then sano siya napatay. So dito ko nakapanumdum ako, ay, this is all about life. That life is too short. It's a short line that is in between kung sano kita ginbata at kung sano kita napatay. And that is the very, or shall we say, the most significant part of our life. Kung paano nato nagamit ang inang lipot nga tinion nga tiner naton dire sa sini nga kalibutan. So siya isa lang ka part, Brother Dave. And then since ang bilog nga concept sini is all about the parts of the letter, nag-focus ako, Brother Dave, sa business letter, which is may 6 parts siya. Sa friendly letter, 5 parts. We have ulo ng liham, bating panimula, bukod na sa isa ko gid, no? Pwede man na doon nag-lecture kita, no? Katawan ng liham, bating pangwakas, at yung lagda. There are 5 parts sa friendly letter. Sa business letter naman, sa liham pangkalakal, we have 6 parts. We have ulo ng liham, we have patunguhan or salutation, bating panimula, we have katawan, we have bating pangwakas, and then yung lagda.
Now, nga nag-abot ini sa akon nga paminsaron nga sa business letter ako mag-focus because what is our business really here on earth, Brother Dave? Our business is the business of salvation. Di ba la? Amo lang aton obra is dalon nato ng aton mga isikatawo to be saved because Christ saved us. So kita mga instrument of that saving mission of Christ sa aton nga mga abyan, no, sa aton mga kakilala, sa tanan nga katawhan. So ang buhay ay parang liham is composed of 6 parts. First, yung ulo ng liham or the address. Diin kita bala nagalin. Di bala nagalin kita dito sa tawag ko dira sa book is laboratorio ng kalangitan. Kung diin kita gin set up, gin connect ni God, and then from that place, from heaven, mapusid kita sa bating panimula, gindalaya kita diri sa taguangkan sang aton Iloy. Okay? Syempre, nag-start na dira ang conception because of our parents, okay? Mayara na sang kabuhi, no? Mayara na sang kabuhi, that's bating panimula. And then after that, ano yung part ng katawan? Di ba la, Brother Dave? Ano yung kanta ng Hagibis noong 1979 something, which is all about the body. It's katawan, di ba? Katawan, ingatan ng inyong katawan, di ba? So the katawan ng liham is the most important part of the letter, no? Na kung sa diin, dapat naton halungan ang aton kabuhi kay kaisa lang kita diri mag-agi sa sining nga kalibutan, Brother Dave, no? Once lang kita. So ang aton nga lawas is sacred because it comes from God who is holy and divine. So and then anong next dira? So nagadako na kita, and then bating pangwakas. So sa bating pangwakas naman is the ending. Dead ball na tayo kasi lahat tayo may expiration date, di ba? Hindi tayo, but sige nun, Brother Dave, hindi kita forever sa sining nga kalibutan. May katapusan, gid. Okay? So tutuldukan talaga, may tuldok, no? So bating pangwakas yun. And then the last part is yung lagda. Sang dito ako sa cemetery during that All Souls Day, nakita ko nga siyempre sa mga lapda na inscribe dito na sulat dira ang mga ngalan sa mga napatay. That's lagda. Aton ngalan dira. Okay. And then hamako gina 6 parts na siya. Yung patunguhan after na siya, Brother Dave, sang ulo ng liham is on the upper left nga salutation or the patunguhan, diin kita padulong. So the answer for that question, ikaw makasabat kung ano nga kabuhi ang imo nga ginusoy diri sa kalibutan, kung ari ka di sa wala, but sa yun sa kalainan ka, you departed from the love of God, insikway mo ang Diyos, o kung diri ka sa tuo, you follow the commandments of Christ, therefore dito kitaya mag-enjoy sang himaya kag paghigugma sang Diyos forever and ever dito sa langit. Pero kung sa left kita, ang patunguhan ta, party man siya, Brother Dave, party man siya, pero ginatawag ko na dira is barbecue party. Na kay siyempre lutuon ka, kalayuhan ka. And that is hell. So that is the concept nga nagtubo sa akon nga panguna-una during that time nga ako sa sementeryo. That's why na ano ko siya, na nasulat ko siya isa-isa, that life really is like a letter. We are God's love letter to the world, to bring out His love to humanity, to this wounded humanity nga ginmantsahan sang sala na. So that is, Brother Dave, ang totality nga ang buhay ay parang liyam because we are all called by Christ, by God, to be His love letter to other people. Thank you so much, good sir. Nakita tagid ang purpose ni sir sang iya nga pagsulat sang libro nga makita tagid nga ang ini nga libro magadala, magabulig sa aton, magdala sa kalangitan, magkaupod ang mahal nga Dios. Amo gani no sir no, sa diri kita nagastay sa kalibutan, magaubra kita maayo kagkabay nga ituan gid naton ang mahal nga Dios. Sir, samtang nagasulat ikaw sang imo nga book, no?
may ara kita nga ginatawag nga emotion. Ano balay mo nga nabatsyagan samtang ikaw nagasulat sining imo nga libro? Brother Dave, wow. First time ko na i-share Actually, nag-share na ko ni sa... Pero hindi niya mo gini ka detailed. Your question, do diragid ko Dave subong mahatag sang akon nga 101% nga pag patpat sa aton nga mga viewers kag nga palamati subong. Okay. Emotions. Brother Dave, actually, out of those 7 chapters, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ang ini nga mga chapters, ginalaki pa ni siya sang lain-lain nga hitabo sa akon kabuhi. May part dira ang akon. Mamaya i-share ko about what happened to me, my personal experience sang natabo ang bagyong Frank diri sa Iloilo. And part of that also, sang chapter is yung pag-abot ni bagyong Yolanda nga daw gintayog kita nga daw linog, Brother Dave. And also, mandira sa libro ko is all about the love of a mother. The unconditional love of a mother to his children, sons and daughters. And mandira, Brother Dave, sa akon nga libro, syempre sa mga patok subong sa aton nga mga kabataan, may kilig at kiliti moments sa love life. Nag-share man ko da nga wala ko gina-share, Brother Dave, when I am teaching them in front of the class. Dira ko lang yung sabaw ko sa ila, basahan nyo lang daya kay ara na daya tantan, ginpatpat ko na da. Brother Dave, going back to your question with regards to emotions, would you believe, Brother Dave, 6 chapters natapos ko siya. Na-feel ko ano i-publish ko na or whatever, Lord, tagay ko sang sign. Hindi ko, Dave, makatulog. Kaya there's something missing on the book. Dito ko nakita, Brother Dave, dapat may chapter 7. Because nabasa ko, because of this insight from the Holy Spirit nga, ang 7 gali is a perfect number. Yeah, it's because God created the world in 6 days and He rested on the 7th day. Very significant gali ang number 7. Siling ko, Lord, kulang pa 1 chapter, 6 pa lang ka chapter natapos ko. Buligi ko, bitay ko be wisdom kung ano isulat ko diri. Brother Dave, I'll tell you, biskan isa ka single nga word, wala gidya gasulod sa akon nga pinsal. Nga hindi ko gidya masulat ang chapter 7. Sometimes I feel, Lord, do not depress ko. Isa na lang, Lord, isa na lang. Brother Dave, won't you believe? That day, hindi ako makatulog. Sang nagapanumdum ko, anong isulat ko? Siguro mga 12 o'clock, dumidyo na napiyungan ko, Brother Dave. Nagbugtaw ko, I don't know basta this really happens. Nakibot ako, Brother Dave, natulugan gid ko ya after at 12 o'clock. Balang ko natulugan kung doon na dulaan ko sang animo. Nakibot ako, Brother Dave, ay ginabuyag-yag ko ni sa aton mga viewers, no, to inspire you that God is really working in our lives. Nakibot ako, Brother Dave, may nabatian ako na voice. Even you, Brother Dave, wala ka na kabalo sang ini nga story. May nabatian ako nga voice. That's why nakibot ako, nagpisik ako. Sang ginbuklat kong akon mga mata, the voice is still speaking in me. Abi mo, Brother Dave, ano ginobra ko? Because ang nabatian ko nga voice, gambal siya. Nga, that's in Tagalog or sometimes Siligay nun, nakanami gidya. That's why, ang ginobra ko, nagkuha ko dayon sang papel, kag ballpen, dinusulat ko kung anong nabatian ko. Ayon sa voice na nagambal sa ako, nasulat ko. Siyempre, medyo dasig siya. So, kakulog na kaya, Brother Dave, akong kamot. It's okay. Why? I don't want to miss any word nga ginahambal sa akon because I really believe that it comes from God. So, sulat, kakulurog na, sulat. The voice is still speaking. Sulat.
until it ends. Nag-expire siya. Tapos na. And then, ginaano ko sa pagmarasmas ko, Brother Dave, diin gahali ng voice. Is it coming from the outside world? Nga may nagahambalabi sa mga kilid ko? Or shall we say, may nagahutik or somewhere else? Brother Dave, I really believe it does not come from the external world. Dito ko, Brother Dave, na-feel, sometimes nagawakal siya, doon ginalantaw ko, gina-feel ko, diin siya gahalin. It comes from within. The voice comes from within me. Diri siya halin sa sulod, not from the outside. So, kung anong ginawakal na nagasulod sa mind ko, ginasulat ko siya. And, Brother Dave, that completes the chapter 7 of the book. Sir, can you share to us ano ang mga imong ginsulat sa ato? Diba? Sino na sila magbakal? Joke! Okay. Okay. Hindi ko siya word for word because it is all there. All words. Hindi man siya perfect, pero siyempre gina-conceptualize ko siya, summarize ko siya, ara na dala sa book. Actually, Dave, ang summary niya sila sa chapter 7, God who is speaking to me. And the essence of His words is all about, anak, mahal kita, I am with you. Gusto ko, Dave, nabatsagaan ko na subong. I really feel His presence. I am with you. Don't worry. Huwag mag-alala. In this chaotic world, ang ining kalibutan nga tamaan kagamo, it's okay. You are in a safe place. Ara ka sa akon mga kamot, something like that. Hindi ka magpa-disturb. Kung ano man ang mga pagkabalaka mo, nagatublag sa imo, just ask for my presence and I will be there. Something like that, Brother Dave. And then, dito man na batian ko dito, according sa sinadang part, Brother Dave, nga, during the time of our great struggles, grabing problema, mabugat nga mga ginapasan natin sa kabuhi, balatian, bankruptcy, frustrations, we are desperate sa sining kalibutan. Ang habal sa Ginoo is mas grabe pagigani ako na agyan sa dira, no? So don't worry, something ginapa-assure ya ako nga, just fear not. Yeah, don't worry. I am with you till the end of time. Just be with me. Sunod ka lang sa akon. And ang landas o ang dalanon nga ginausoy naton, amo padulong ini sa kabuhi nga wala sing dayon. And then the last part there, Brother Dave, nga nasulat ko dira is tanan tadi nga kasakit, tanan tadi nga kalisod, may katapusan. Pero once nga dito nakita sa balay sang Ginoo, dito sa Kimayan sa langit, wala nang kamatayon, wala na ang kasubo, wala na ang mga masakit, balatian. Everything is happy, there is joy, there is love in it. Kaya the last part nila is kita-kits tayo something sa reunion naton dito sa. That's why hamba ko mga viewers nga ang mga nauna sa aton nga nagkalamata, it's okay. Makit anay matagyapon sa pila ka adlaw nag-grand party, nag-grand reunion nga kung sa diin koopod naton ng Ginoo, ang Dios nga nagtuga sa aton. So sa dari sa duta, sir, gina-prepare kita Yes. para pagpasaka naton sa langit. Ano man nga sakripisyo nga aton nga maagyan, ara kita sa Japon sa balay sang Ginoo kung aton na malampasan ang tanan kag magatuo kita sa iya. Sir, sa story, sir, di ba may ginatawag kita nga introduction, body, and conclusion. Kung sa body, kita sir magadto, sir, dara na da ang detailed sang story. Kung dara na da nagakatabo ang conflict, challenges, problem, ang tanan, sir. Can you share to us ang challenges o problems ang ini nga book? Okay, ma-choose na ko gulo isa, Brother Dave, kasi syempre medyo malawig siya. Okay, I will choose one, which is one chapter of my book. Dave, syempre, ang Bagyong Frank. It was really a memorable
a life-changing experience para sa akon, Brother Dave. So, going back to the story of Bagyong Frank, hamba ko gani dito sa introduction, Dave, Brother Dave, hamba ko na, kay lalaki mong bagyo, pero hindi ka nagiging gentle. Diba? Kasi, mga lalaki are expected to be mga gentlemen, etc. Pero, syempre, ang style ko din, Brother Dave, of writing this book, mga stories dira, is a letter writing technique. When I say letter writing technique, nagasulat ako as if sa isa ka tawo or sa akon nga theme o kung sa akon nga topic in parang duga istorya ako sa iya. Just like for example, Dear Frank, but actually yung Frank doon is not a person. Yun po ay typhoon. Okay. So, one part, isa doon, isa sa mga part nila is, grabe giniya, Dave, no? As nasubong, that happened last June 21, 2008. How many years na? Dugay na, di ba? Pero, it is still fresh on my mind kung ano mga nagkakalatabo sang una sa sina nga tinion. Imagine, Brother Dave, during that time, I was teaching in a private school. At the same time, nag-attender ako sang amon nga computer shop. May computer shop kami. Kung sa diin, almost 13 sets of computers nga ginapampangan ko sa kabataan. Counter-Strike, Dota. Nakalilate ka mo na, Brother Dave, di ba? So, amo na siya. So, kanami, Brother Dave, sang income actually. Bas dako pa sang akong sweldo sa eskwelahan. Okay? So, siguro, Brother Dave, one point in my life, nagambal ko yung sa self ko, resign ko sa private school. Why? Because, mas dako diri ang income. I-compare sang akong income sa eskwelahan. Just in my mind. Hindi ko nagaplano lang, pero ang Ginoo, Brother Dave, hindi siya magpasugot. Anong natabo, Brother Dave? Amo ni sang sina nga adlaw, nagatuloy-taliti pa man lang, that was June 21. Pero, na-notice ko, sang kaagahon, going sa ugto, nagabaskog siya, nagabaskog. Kaya naanad naman kami diri sa Halo District nga, kung may nagaulan, dugay-dugay, nagasaka-saka ng tubig. Pero this time, Brother Dave, though different siya, dasig ang pagsaka. And then, nakibot lang ko nga may isa ka neighbor namon nga nagadalagan, kag nagasinggit nga, prepare na kamo kay ang tubig, nagataas na gid, grabe na. Siyempre may nagahilampang ang mga kabataan sa computer shop namon. Tingnan ko sa stop na tanay, kay actual nakita ko lang tubig kasaka gid. Man stop na ta kay mang lockdown naman ko ni isang sets of computers. Ma'am, laki na andad naman kami actually. Pero Brother Dave, it's a different day. Sang nagtaas siya, dasigid siya. It's just a matter of 2 seconds lang. Dugay-dugay. Halin sa may dapa-dapa mo, dugay-dugay, naghahawak na siya. Hindi ko dulain na nihaw. So, ang kinobra ko, pang amat-amat ko to lukdo. Ang sets of computers, siyempre, Brother Dave, pinagkakakitaan, di ba la? Sayang naman. So, ginamat-amat ko, ginukdo ko isa ka set. Would you mind, Brother Dave, nagwa kay sa piyak ng balay, medyo mataas ang balay sang akon brother. Pag lukdo ko sang set of computer, nakita ko siya, Brother Dave, at a distance, siguro mga 10 or 15 feet away, ang balod gidya, Brother Dave. The wave, kita mo na sa mga movie, blang katag-as sa mga balod. Wave gidya, Brother Dave. Tagas-taas, taas pa sa akon. At that time, Brother Dave, would you believe, gulpi gidya nga nag-strike, kag may kawayan ba lang nga bakod, no? Nga sa palibot namon, guba mo, wasak ang kawayan nga na. And then ako ang naigo next. Tumbagi ko ya, Brother Dave. Okay? At the same time, natuslok pa nisang kawayan akong tiil kag na gadugo ko ang tiil ko. Pero I don't care, kaya nga ako sa pinsal ko, kinalan mo masapal ko tanang computers kay syempre negosyo kanugon. Nagkalong na ta-income. Okay? So, pangdala ko tutan Brother Dave. So, iban Brother Dave, wala agad mahingagaw kay ang kataasan sang tubig in just pila lang ka minutes, taga lumapaw na. Tag wala kami second floor during that time. Wala kami second floor. So,
Iba ang computer, underwater. Iba may na-save ko. And then ang amon obra, dito kami sa balay sang akon magulang, sa bintana na lang kami gakabit eh. And then, samtang nagataas ang tubig, Brother Dave, ang akon nga pinsar, halo ano ni matabo sa amon, di kay kadasig sa paglagasa mo. Kung may nakita kami nga, one time may nakita ko tong baboy, bala nga kadako-dako, ginanod, gitsya sang tubig. Ginabutang ko sa self, pati kung kami, hindi na kami diya ka-survive, ha? Daw mo na bala. God is good, Brother Dave. Nakibot kami, may kawayan nga naglabot sa amon, labang kawayan halin sa amon nga neighbor. Isa na siya ka Knights of Columbus. So, dito kami nagkapot sa kawayan, kag amat-amat kami dito nga nagtabok sa next nga balay nga medyo mataas. Hasta nga tanan kami sa panimalay, nagkadto sa balay sang amon nga neighbor sa likod nga inche, kag dito kami nagtiner, Brother Dave. Kay siling ko kung wala kami to kalabot, either nga sa babaw kami guro sang atop, magabihan kag maagahan nga nagakurog-kurog kay wala kami sa mga bayo kay tanan basa na. So dito kami nagtiner sa balay sang amon nga friend sa likod sang amon paniman kay mataas may second floor sila. And then gabi, Brother Dave, hindi man kami katulog kay syempre mabatian mo at that time mga nagaugayong, nagasilingget sang tabang, ti ano maubra na mo kay ang tubig taman nakataas. May mga rescuers man, pwede sila ka-penetrate kay tamang kadelikado ang lugar. So pagka next day, untat ang ulan, nag-subside man siya amat-amat. After siya nag-subside, ang nabilin, Brother Dave, puro lutak. Amo nang remembrance namon kay Bagyong Frank, lutak. Okay. So, siyempre, panghugas na, etc. Pagkadaan mo pa, Brother Dave, kung isa-isahon ko, basi abutan kita siyam-siyam. Okay? Pero ang ano ko lang is this experience taught me nga hindi ka ka-rely sa material things. Kaya ang mindset ko during that time is kanami sa negosyo. Ituloy ko gid ni saya. Pero Brother Dave, may malain galing nga epekto ang ini nga klase nga negosyo, ang mga computer shop nga ni. First, ang mga bata hindi ka focus sa pag-eskwela. Number 2, may mga bata nga naga-dropouts. And then, kag kami man imagine na Brother Dave, may mampang 24 hours, hindi kami nakatulog. Akong akon may mga ilinaway sa sulod sa computer shop, ma-referee na naman ko. Kag one time, Brother Dave, hambal ko sa ilaw, no pornographic viewing. Pero may nadakpan gid ko. That's why nag-ugtas na naman ko. So, ang akong realization with this experience, Brother Dave, is abala sa aton kabuhi, nagreklamo ta kay God nga, Lord, nga aging kuwa mo ni sa akon ini nga negosyo man. Lord, nga napatay si amo ni man. Naging kuwa mo si amo ni nga ipalangga ko ni sa. Lord, nga ang career ko wala ko na tapos, may nag-divert, etc. etc. Brother Dave, ang realization ko is this. Kisa gambal kita kay Lord nga, Lord, hindi mo na ko love. Galiti mo, Brother Dave, God loves us unconditionally, truly, madly, deeply. Do kanta sang Savage Garden bala, truly, madly, deeply. Nga kay ang gingkwa ya gali sa aton, Brother Dave, may something new and something bigger, better ang mag-aabot sa aton kabuhi. May nadula nga tao sa aton kabuhi, wala ka kabalo, may gin-replace siya, another person nga mag-bulig sa imo, nga mag-guide sa imo. We just don't know. Ang akon nga business nadula man, yes, nadula siya because God wants, gin-remove yan na para maproteksyonan man ako, para mangin maayo akon kabuhi kay very stressful. Mga bata nga nagapinasaway, mga bata nga hindi mo na maintindihan, so gin-remove yan na. So may purpose siya gali. So diri ko nakita that God is like a gardener. Inablang gardener, Brother Dave, nga nagapang panami isang garden. Ginakuha iya ang mga peste, ang mga nagatalala, ang mga sanga, abang hindi nami ginatrim niya, no? We call it pruning, ginaprune niya. Why? Para magtubo nami, magnami tulukon, kag mangin magblossom siya.
amo man kita sinagali. Maginakuha siya sa aton without our permission. Hindi ta gusto mo, so without our permission. Pero, at the end of the day, ma-realize naton, Lord, thank you kay natabo ni dili ko naintindihan nga it is for my good and for the betterment of my life. Kaayuhan gali sa akon kabuhi, Brother Dave. Dara tagin nakita sir no nga ang plano sang mahal nga Dios. Kay syempre una gusto mo tani mag-resign sa imong nga work bilang isa ka teacher kag magpadayon na lang sang negosyo. Pero ginkuha sa mahal nga Dios ang imong nga negosyo, gin-remove niya sa imong nga life kag ang memorable gid nga experience mo sa imong nga kabuhi amo to ang Bagyo nga Frank nga naghatag gid sang lesson sa imo kag nagpadayon ka gid sa imong nga pagtudlo bilang isa ka maestro kag isa ka nasubong sang Career Guidance Advocate at Youth Formator sa Iloilo City National High School. Sir, can you share to us ano mga lesson na learn mo sa mga muto nga memorable nga experience mo sa imong life? Okay, ang pagiging Career Guidance Advocate ko kag ang akon nga Youth Formator, that was 4 or 5 years ago pa, Brother Dave, kay during that time bago pa lang ang senior high school na tukod, so nagabulig kita para sa kayon sa aton eskwelahan. So, realization in life sa aton nga mga viewers dira nga nagapalamati, just stick lang kita kay Lord because God does not leave us behind. Wala kita gintabayan in any single moment of our life. Kag nakita ko na yan sa akon kabuhi, Brother Dave, nga may mga times nga daw gusto na naton mag-give up, daw na feel nato nga daw wala na si Lord, but actually He is present in every single detail of our life. So paano mo sir nakita, nabatyagan kung paano ginikot sa mahal na Diyos ang imo nga kabuhi, kung paano niya gindala ang tanan para sa imo? Just like ginasa ginambal ko, Brother Dave, He really works in mysterious ways, no? Di ka gid kapakot kasi naman labi magambal nga kanami sa negosyo ko, kami nakauna dira sa computer shop sa amon community, dahil gid man ang law of first sa business na tunan ko na, Brother Dave, na kung nauna ka sa inyong nga lugar sa sinang business, patok gid siya. Pero when God allows ang iya nga kaalam, ang iya nga wisdom nga hindi na makapamaayo sa imo, magapangita gid siya sang pamaagi nga kuhaon niya ina sa imo. Sa umpisa do medyo nag-ano ko kay Lord, do medyo Lord, ano ni man Lord man, namin na nitani, gamamo ka na do bata ka, Brother Dave, nga ano sa imo bala amay, no? Do nag-istorya lang sa imo nga amay. Pero, syempre, it's part, no, sang aton nga journey as a person, journey as a human being, nga sa aton amay sa langit, nga kung paano kita makipag-relasyon sa iya. Di do pala lang nga babata kag tatay nga naga-istoryahanay kag naga-ulop danay. May times nga daw nga pasingit ka. Dama na abla. Pero it's just bala na sa Ginoo. Ano yan na nang intindihan niya man na nga as a human person, as a bilang tao, may mga kahinaan kita, may mga weaknesses kita nga si God nakaintindi ina sa aton. Sige pa. Si God na intindihan niya gid ang aton nga tagipusoon, sir, no? Kung ano bala ang unod sa aton nga tagipusoon. Sir, kung mayara ikaw sangkot nga obrahon subong nga gabi, ano bala ini para sa aton nga pamatanon, para sa mga nagapalamati? Anong ini nga quote, sir? Okay, quote para kang hashtag or line nga gusto ko i-share sa aton mga viewers. Brother Dave, nakita ko sa kalibutan, syempre, let us be realistic, nga ang kalibutan subong, do wala nagpakialam, no? Do ang mga tao subong focus na, we are so busy doing our business. Okay? So, ang ako nga hashtag or quote, Brother Dave, is, it takes a helping hand to heal this wounded land. Kadamo sa mga tao subong, do wala nakita pake sa aton mga kapwa-tao. Kung may mga concern ang ibang mga tao kapangayo sang bulig, do wala kita gasapak. Amo lang gani, Brother Dave, na bati ako sa isa ka pare nagambal nga Kristiyano pa bala kita nga nakatulog kita sang maayo sa tungang gabi, pero
ang aton nga mga tupad balay wala gani kakaon. Wala gani sila natagaan sa mga kung ano nga mga kinanglano nila daw Kristiyano pa na bala. Though something bala strikes me, it really strikes me hard, Brother Dave, nga to be a Christian, we should have pakialam sa ibang nga tao. Kasi may mga connotation ng pakialam nga negative, pero iniya, pakikialam na positive in nature. Nga nakikialam tayo sa iba in a positive way. Mabulig kita, to be of helping hand. Kaya kung hindi na nato nabalahon, syempre, ano matabo sa kalibutan? We will be what? Will be at doom, shall we say. Di ba la? So, it takes a helping hand to heal this wounded land. Kabay nga, hindi lang aton kaugulingon, aton nga panumdumon, no? Kabay nga aton isigman kapariyo, aton man panumdumon, permi. Kay kabay nga, sa aton nga pagserbisyo, sa isig aton kapariyo, nagaserbisyo na gid kita sa mahal nga Dios. Sir, basi may gusto ka pasalamatan, sir? Okay, would like to thank, of course, Brother Dave at the Archdiocese of Haro for giving me this very special opportunity nga mangin kabahin man sa sining programa Oras sa Manog Sabog. Kagabay pa ang aton nga mga viewers, naka-impart man kita, biskan gamay lang anay, no? Siyempre ang gamay nga nang abutil, Brother Dave, kung itanom naton, hopefully magatubo, magapamunga, kag mangin mabungahon ng aton pangabuhi bilang Kristiyano o bilang isa ka katilingban sa sining doog. And I would like to greet, of course, ang akon nga mga estudyante, mga co-teachers, our principal, department heads of Iloilo City National High School. Abay pa nga mag-oplanay kita sa paglalakbay ika nga tungo sa magandang buhay. Kahit sinabi ko, Dave, hi, buhay. Okay. At sa lahat po, sa tantanan nga aton mga viewers, thank you so much for this opportunity. Madamo gid nga salamat, sir, sa imong pag-share sa imong kabuhi diri sa Oras sa Manog Sabog. Mga utod, madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod diri sa aton programa Oras sa Manog Sabog sa sining nga episode subong nga Lunes. Sa aton nga mga covenant partners nga padayon sa pag-upod ag padayon sa pagsuporta sa sining nga programa, madamo gid nga salamat. Kabay ang mahal na Dios magabugay sa inyo sang ikaayong lawas kag madamo pagid nga grasya sang kabuhi. Ini ang inyo alagad, Seminarian Dave Bergantino sang parokya ni Santa Ana, Parish of Molo. Padayon nga nagapabilin sa inyo sang matahom nga tinaga aling kay San Pablo nga apostol. Hindi kita magkakapoy sa pag-obra sang maayo, kay magaabot ang husto nga tion, magaani kita kung hindi kita magbiya sa iya. Mayong gabi and God bless us all. Salamat sa imo, O Dios nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Dios nga anak nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santissima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot halangdon nga Santissima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi sino sang imo santos nga kabubuton. Amen.